Gabi ng Misteryo. Teacher Margie, well, we would like to tell to everyone that this climate change is giving us stronger storms and abnormal storms everywhere on this planet. And I think human beings should prepare for the worst case scenario. There will be more unwanted storms, very strong storms in the future between now and next year. And we would like to tell everyone to please keep on praying, meditate, and please visualize healing energies, protection for the planet and to everyone else on this planet. Matitinding mga pagbaha, kalamidad, bagyo, lindol, at iba pang mga maaaring nangyayari sa ating planeta. Ano ba ito? Ito ba ay bahagi ng proseso ng tinatawag na ascension o yung pagbabago sa consciousness ng tao sa ating kamalayan para tayo may angat sa ikalimang dimensyon? May nagsasabi na ito raw ay proseso na kailangang pagdaanan ng tao. May mga namamatay, maraming nasasalanta, nawawasak na mga bahay at mga ari-arian. Pag-usapan natin yan sa Gabi ng Misteryo. Yan tayong sa may home. You can offer prayers. Wala namang mawawala niya. Flowers. They also burn incense. Diplomat Hotel, La North Cemetery. Certainly opened a portal to another dimension. Mga misteryo, ngayong gabing ito pag-usapan natin tungkol sa mga nangyayari sa ating planeta, sa ating kapaligiran, mga kalamidad, mga pinsalang nangyayari sa ating paligid, mga kamatayan ng mga tao, ng pagkawasak ng mga ari-arian, at iba pang mga nangyayari sa ating planeta. Ito ba'y bahagi ng proseso para miangat ang ating kamalayan sa tinatawag na fifth dimension? Hanggang kailan kaya ang ganitong proseso? At hanggang kailan kaya na matatamo ng tao na tayo'y nasa loob na tayo'y nasa ikalimang dimensyon na? Dati pag-uusapan sa Gabi ng Misteryo, may mga tao po tayo mga kapanayam. Maring meron din silang maibahagi sa ating mga mensahe mula sa mga nilalang sa ibang dimensyon. Alang gabi po sa ating lahat. Ako po si Yuki ng Spiritual Guide Philippines at iniimbitahan po namin kayong lahat mga kamisteryo na manood ng programang Gabi ng Misteryo dito po sa DZRH with Sir Ray Sibayan, at ating tatalakayin ay tungkol sa human and planetary ascension. Ano nga ba ang koneksyon ng mga solar flare, solar storm, Schumann's resonance sa mga nangyayari sa ating mundo ngayon? At see you everyone at pagpalain po kayo ng poong may kapal. Salamat po. Hello po sa lahat ng mga tumatangkilik sa Gabi ng Misteryo ni Ray Sibayan. Ngayon po ay tatalakayin namin ang mga posibleng rason kung bakit napakalakas ng mga bagyong tumatama hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Tatanungin natin kung may dalabang mahalagang mensahe ang mga nangyayari ngayon at kung paano tayo maghahanda sakasakaling may mga dumating pang kasing seryoso ng dinala ng Typhoon Christine. No? So, magkita-kita po tayo tonight. 10 to 11 p.m. sa DZRH. Walang absent. See you. Pagkakaiba daw ho yung mediumship sa sinasapian. Talagayang kababalaghan, pananaliksik sa kapangyarihan ng isipan, pagpapakita ng mga nilalang, inyong matutunghayan sa Gabi ng Misteryo. Kasama si Ray Sibayan tuwing Sabado, alas 10 ng gabi sa
DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Gabi ng Misteryo. Magandang gabi po Luzon, Visayas, Mindanao sa ating pong gabi ng misteryo nga po gabing ito mga kaibigan ng Sabado. At syempre mga kaibigan, sa ating pa rin pong tatalakay ngayon po gabing ito ay tungkol nga po sa nangyayari pong kalamidad sa ating ayun. Salamat. Sa ating planeta, yung malalakas na bagyo na dumarating po sa atin at kamakailan lamang ay talagang tayo po ay sinalanta ng bagyong Christine at meron pang paparating na bagyo, no? Ay, naku naman, no? Ano ang nangyayaring ito sa ating planeta? Talagang malalakas ang mga kalamidad ngayon. Ito ba ay maaring may kaugnayan ba ito sa sinasabing tayo ay kailangan ng umangat sa mas mataas na antas ng kamalayan? Ito nga ba'y isang proseso na dapat natin pagdaanan? Pero malungkot po nito, marami hong mga namamatay, marami hong nasisirang mga ari-arian, at iba't iba pang mga lugar, hindi lang po sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Ngayon po gabi ito mga kaibigan, pag-usapan po natin yan, and of course meron din po tayong maring information about human resonance, yung epekto ng solar flare. Ito ba'y may influence sa ganitong malalakas na bagyo na tumatama sa atin, at iba pang mga planetary changes, ano ha? Yung sinasabing climate change, ha, na talagang matindi ang epekto sa atin ngayong mga panahong ito. May mga prediksyon na talagang mas matitindi ang ating kakaharapin sa taong ito at marahil ay sa susunod pang taon. 'Di ba very very famous diyan yung talagang famous diyan yung mga prediction ni Nostradamus, at yung mga biblical verses. Alright, atin na pong papasukin ng ating mga guest tonight sa ating gabi ng misteryo tungkol po sa itong nangyayari pong kalamidad sa atin. Ito nga ba'y may kinalaman sa human ascension at evolution ng ating planeta? Ating tawagan sa ating Zoom si Miss Cora Guidote. Ma'am Cora, magandang gabi po sa inyo. Welcome again sa ating program, Gabi ng Misteryo. Magandang gabi sa iyo, Ray, at sa iyong mga panauhin ngayon. At thank you for inviting me again tonight. Yes, ma'am. Kasi lalo na po kayo, lagi po kayong nagkakaroon ng updates tungkol po sa solar flare at iba pang astronomical events. Pero unang-una, Ma'am Cora, merong sinasabi na merong big solar flare ngayon. Ito ba ay talagang matinding epekto sa atin sa planetang ito? Actually, this October, napaka-active ng sun. I think this year, ito yung pinakamaraming solar flares for a given month. So, October 1, 2, 7, 8, 1, 2, 3, yes. 7. 2 days ago, nagkaroon ng lahat X-flares yun. Wow. So, pag sunod-sunod na ganun, na-amplify yung energy na dumadating sa mundo. Kaya, if you notice of late, ang daming pictures ng mga magagandang auroras. Kasi yun yung geomagnetic storm sinasabi na di-disturb yung auric field ng Earth dahil sa lakas ng impact ng mga solar flares na yon. Ang X-flare, ang pinakamalakas na solar flare na binubuga ng sun. Para yan volcanic eruption na nagbubuga siya ng malakas na hangin at may kasamang mga coronal mass ejections yan. So, syempre, ma-affect tayo. And ang pinaka-effect niyan sa ating weather system is na-amplify nga anything, especially mga bagyo. Kasi mainit yung energy na yun. So, pag naghalo yung init at saka yung lamig, syempre, malakas, this is
just a scientific perspective, no? Pag naghalo yung dalawang yon, syempre nagkakaroon siya ng parang tubibo. Pero dahil nga sa lakas ng impact, lumalakas yung tubibong yon. At yung rain clouds na na-form because of the heat, mas marami, no? Kaya napakaraming ulan ang binibigay niyang mga solar flares na yan. Opo. So if you notice, yung Yolanda, actually ngayon, nasa peak tayo ng 11-year cycle solar maximum, which means na yun yung pinaka-active stage ng sun. If you notice, nung the past 11 years, we had Yolanda, that was in 2013. At doon maraming namatay, mga 6,000 ang namatay yata during Yolanda. So yun yung ginagawa ng solar flares, ina-amplify niya yung mga bagyo. Kaya this year, we saw very, very strong typhoons in hurricanes in North Carolina, Florida, sa Paris, ang daming baha, you know. Hurricane Kirk. Sa Middle East, mga baha din. So this is a planetary phenomenon because of the sun. Ayun, so hindi naman siguro kasalanan ng sun yan, Miss Cora. Hindi, it's a natural cycle. It's a natural cycle, yes. Ang dapat matuto tayong mag-cope. Ang problema kasi hindi linalabas sa mainstream media yung ganitong information eh. So hindi tayo handa sa effect nung nangyayari sa araw. Opo. Kasi konektado naman lahat ng, you know, we're in the solar system and the solar system is run by the sun. If you look at it, siya yung pinakasentro ng sistema natin. So if we're not sensitive to the sun, hindi tayo mahahanda sa mga nangyayari sa sun, di ba? So kasi affected talaga tayo. So do we expect stronger pa na effect ng sun sa ating weather system sa buong mundo, Miss Cora? Actually ngayon, if you look at spaceweather.com, no, yung ang daming sunspots na malalaki ngayon. So they harbor energy for more X-flares. So it's very possible na marami pa tayong may expect na malalakas na typhoon. Hindi lang natin alam kung saan tatama. Kasi sa buong mundo nga yan, di ba? So, and right now, Earth directed yung mga solar yung mga sunspots na yon na maaaring magbigo ulit ng solar flare na malalakas. Ayun. So yes, we can expect. So kailangan lagi tayong handa. And interestingly dito sa Christine, konti lang naman yung namatay. Although every death is, you know, tragic. Yes. So, but you know, I think over time we're learning to cope at mas mabilis na yung evacuation efforts. So, pero kailangan pa rin natin seryosohin itong panahon na to kasi nga very active in sun. Correct. Nako, matindi kasi yung lalo na sa may sa North Carolina, Miss Cora, no? Matitindi yung mga hurricane. Parang Yolanda yun di ba? Sa Florida, ha? Abay, grabe. Sunod-sunod pa yung mga yung mga tornado. Diyos mio. Yes. Ayan. Anyway, kaya talagang medyo, alam mo, siguro china-challenge na rin tayo na matutong magdasal at matutong humingi ng tulong sa Panginoon at sa mga anghel niya na pag tumating itong mga panahon na to, maaari kung pwede mas spare tayo. Kasi itong mga weather systems na to, may consciousness niyan. Pwede rin silang kausapin. Ayan. Mamaya siguro malalaman din natin kung paano. Pero sabihin na iba, kausapin mo yung panahon. Meron ho dyan mga pamaraan. Pero of course, hindi naman ibig sabihin na dapat yung paniwalaan. Pero why not na i-try natin? Kasi in fact, di ba, Miss Cora, sa mga sinaunang mga panahon pa, talagang pinapractice na yan ng mga katutubo na talagang gumagawa ng mga ritual para kahit paano maibsan yung effect ng ganitong kalamidad dito sa atin. Pag-aralan mo yung mga nangyari sa Mayan era, yung sa Egyptians, they're very connected to the sun. Talagang pinag-aaralan nila yung cycles ng sun. And maski mga ninuno natin, yung mga shamans, ganyan. Talagang, alam mo, ginagamit nila ang nature para ma-enhance yung lifestyle nila. Kaya lang, because of our Western education, na-disconnect tayo dun sa
connection natin sa nature and all the elements, no? So, which is a little sad because we really need to be reconnected para matuto tayong, well, not only to cope but also be grateful to what the sun is giving us, diba? Kasi siya ang source of life na. Correct. Ayan. So I think it's about time din na i-adapt natin yung mga technologies ng mga ancient civilizations. Sa ngayon nga, marami na mga nadidiscover na ganyan mga teknolohiya and knowledge na pwedeng i-adapt in modern times, Miss Cora, no? That's why nadidiscover nating lahat yung mga yan. Oo. Ayan. Alright. Kailangan maging sensitive tayo at pag-aralan natin nga yung behavior ng ating star, no? Yes. Si Opo. Brother Sun. Alright. Mamaya babalikan kita, Miss Cora. Maraming salamat po sa inyo, Miss Cora Guidote. And of course, atin ding i-welcome sa ating program, mga kaibigan, si Miss Yuki Fukuda Yu ng Spiritual Guide Philippines. Miss Yuki, magandang gabi sa iyo. Welcome again sa ating program, Gabi ng Misteryo. Magandang gabi po, Sir Ray, and magandang gabi rin po sa lahat ng tagapanood natin, taga-subaybay. At thank you so much for inviting us again, Sir Ray. Oo. Sa hanay ninyo, Miss Yuki, of course, we understand na merong existing na human resonance. Ito yung sinasabing heartbeat ng ating planeta. And ito ba, sa palagay mo, nakaka-apekto rin ba ito sa weather system natin? Yes po, Sir Ray. Bali, connect po yan. Yung mga nangyayaring solar flares natin, yung Schumann's resonance, is that yung mga solar flares kasi natin, meron yung mga charged particles and nagkakaroon siya dun sa effect ng vibration ng Earth. Ngayon, dahil nadidisrupt yung normal ecosystem ng Earth, nagkakaroon tayo ng mga natural disasters like nga po nung paglakas ng mga bagyo. Yung point na yun, yung nadidisrupt yung natural ecosystem natin. Ayaw kong sabihin, siguro aminin na natin ng lahat na taong gumagawa nito kaya nadidisrupt yung ecosystem natin dahil sa pang-abuso natin sa kalikasan, Miss Yuki. Yes po, Sir Ray. Actually, yung mga natural disasters natin, even before the human civilization, nandyan na po iyan. Pero dahil sa mga ginagawa po ng tao ngayon, isa yung ozone layer na dapat nagpoprotekta sa Earth, isa numinipis na babawasan dahil dun sa mga ginawa ng tao. Ayan. So, and dahil po dun sa nabawasan yung protection ng Earth, isa mas lumalakas yung pumasok ng mga solar flares dito sa Earth, sir. So numipis yung ating kabal o yung shield natin from the effects of solar flare, ano ha? And ito, nararanasan natin itong ganitong matitinding mga bagyo, kalamidad, lindol, pati pagputok ng mga bulkan at iba't iba pang mga kalamidad na ating nararanasan, Ms. Yuki. Yes po. Kaya dahil po sa tinagal-tagal ng panahon, I agree with Ms. Cora na nawala na po yung connection natin sa nature, napapabayaan na natin siya. Ngayon, sabi nga, mahalin mo yung kalikasan at mamahalin ka rin niya pabalik. So, yun din po ang sinasabi ng panahon ngayon na matuto tayong pangalagaan yung kalikasan dahil yun din po yung nagpoprotekta sa atin sa kahit anong sakuna. Alright. Maraming salamat, Ms. Yuki. Babalikan kita, no ha? Nasa atin din pong Zoom, mga kaibigan, si Miss Krish, ha? Ma'am, magandang gabi po sa inyo. Welcome again sa ating program, Gabi ng Misteryo. Kumusta na po kayo, ma'am? Hello, good evening everybody. My name is Krish. Hello, Sir Ray. Thank you for inviting us here again. Hello to everybody who's watching us tonight. So, ang ma-share ko po for tonight about this topic is siguro ibase ko in astrology transit. Yes, kasi, correct. Yun ay tatanong ko sana sa inyo. Opo. Planet of transformation and major changes is already at the critical degree, 29 degree of Capricorn. So, ang ibig sabihin nun, it's about changes about the old structures na kailangan ng matanggal. Kumbaga, in the language of the tarot, it's the tower moment wherein the old things are crumbling down. Kasi yung old ways of how we were living, how we believed about things,
kailangan na siyang magbago because some of the things that we believe in are no longer working anymore. So, ang daming niyayanig sa mundo. Opo. Sa tao na lang, on a spiritual sense, niyayanig yung mga paniniwala natin, how we are really interacting with the earth, how are we really living our lives, how are we connecting with other people. And on a collective sense naman, dito nagkakagulo-gulo yung mga tao because so many people are fighting about so many beliefs that may not even be real. Correct. Diba? Correct. Kasi katulad yan, merong mga wars going on because magkaiba ng religious or spiritual beliefs and people are fighting about it just to prove who's right or wrong and all that. But what if yung pinaniniwalaan pala natin before is hindi pala talaga yun yung pinaka-reality of all things. So maraming nangyayari ngayon on a spiritual sense, hindi lang sa tao pero also kay Mother Earth Gaia kasi the influences of the planets are also affecting the Earth in itself. And kung ang mga taong katulad natin, nagpa-purge tayo emotionally, mentally, and spiritually, nangyayari din siya sa planets. Si Mother Earth Gaia, meron siyang sariling paraan kung paano siya nagpa-purge na nagmamanifest sa mga kalamidad na na-experience natin katulad ng mga storms, typhoons, at kung ano-ano pang mga pangyayari. So, ngayon, tayong mga tao kasi we are also ascending in consciousness. Ibig sabihin, marami na tayong kaalaman because we are in the age of Aquarius, meaning people are already learning so much stuff because of the internet. Like, in just one click, alam mo yun, ang dami mo na agad information that people in the past didn't really have access to before. So, yung mga tao, ang dami na nilang nalalaman. Nag-a-ascend tayo sa consciousness, meaning, ito na rin maraming tao na kine-question nila, ano ba talaga yung totoo? So, there are old structures crumbling and people are awakening. So, nandito tayo sa point in time right now na parang naglalaban yung the old and new belief systems. Like, nag-iiba na basically. And we are being told to, use this ascension in consciousness to also heal the earth. Kaya marami na ngayong mga tao nag-aaral sila ng energy healing like Reiki, pranic healing, accessing the Akashic records is because all of these modalities can help us in healing the earth, healing our relationship with the earth because it is not an accident na pinanganak tayo ngayon dito sa earth. May dahilan kung bakit nangyayari yan. And so, syempre yung nangyayari ngayon na magulo sa mundo, yung mga typhoon, may mga, syempre, mga nagpe-perish ng mga tao, I don't have all the answers about that. Kasi may kanya-kanya tayong soul contracts din na we signed up for before we got reincarnated here. But this is also us human beings right now. We have this chance to rebalance the karma. And it also is related with, again, healing the earth. So speaking of karma, do we consider this one as parang collective karma na rin natin as human beings on this planet? Yes po. Kasi yung that collective karma is sinisira natin yung ating kalikasan. We don't care kung anong nangyayari sa ating paligid, sa nature, para lang tayong makasurvive. Ganun po nangyayari, di ba, ma'am? Yes po. Kasi, di ba, hindi rin tayo masyadong aware sa everyday life ba natin. Maayos ba tayo magtapon ng basura? How are we treating the earth? Diba? Yung mga ganyan na sobrang simpleng bagay, minsan, hindi natin napapansin kasi masyado tayong busy sa buhay. Gusto natin convenient, instant na lahat to the point na ang dami ng, katulad na sa mga farming pa lang, ang dami ng kung ano-anong pesticides, things like that, na hindi natin namamalayan kasi akala natin this is normal, typical na to. Pero, hindi pala. There are better ways that we can, relate with Mother Earth and still live a fulfilling life. Pero, yun nga, karamihan sa mga tao, hindi pa aware na posible palang gawin yun. Yes, ma'am. Ma'am Chris, maraming salamat. Mamaya mabalikan kita tungkol naman sa laliman natin yung ating discussion about astrology. Baka meron tayong magagawa through astrology na maibsan itong ganitong kinakarap nating matitinding kalamidad sa ating planeta. Ating balikan si Miss Cora Guidote. Ma'am Cora,
Ha? Yes, Ray. Ano yung pamamaraan na maaari nating gawin to connect with the sun and other planetary bodies sa ating universe? Kailangan ba nating pairalin dito yung ating subconscious mind, and do we have to pray? Paano? Meditate? Whatsoever? Alam mo, we have two sides of the brain, di ba? My right at my left. So yung right is the more the intuitive side. The left is the reasoning, ganyan. Analytical, yes. So on the left side, mag-research tayo. Opo. Pag-aralan natin yung cycles ng araw. Paano ba ang behavior ng araw? Okay. Kasi available naman lahat yan ngayon sa internet. So pwede natin puntahan yung spaceweather.com, yung marami pang mga apps or websites ngayon that will teach us about the behavior of the sun and how the sun relates to Mother Earth and the other planets. On the intuitive side naman, makinig tayo sa, we can actually talk to the sun, and the sun will talk to us if we are sensitive to the signals, no? Kunwari, tawag dito, kagaya niyan, every morning, kinakausap mo yung sun, nagpapasalamat ka pa hello, sa sun. araw. Good morning, sun. Na nagigising ka, di ba? Alam mo yung mga Mayans, they have a way of, may mga sun, sun salutations na sinasabi, no? Opo. Just to greet the sun and to thank the sun for, So, and then, eventually, bibigyan ka ng mga downloads niyan as you meditate. Bigyan ka niya ng mga, yung bigla na lang may isip ka na bagong knowledge, tungkol sa nature, tungkol sa sun, ganyan. And that will lead to a new research, no? So dadalhin ka niya kunwari sa ibang app, ganyan. Makikita mo ngayon yung mga satellite forecast. So ngayon madali na makita kung may parating na bagyo kasi may mga apps na nakikita mo yung kung saan pumupunta yung bagyo, may natitrace na sila. Hindi ka na kailangan umasa sa Pag-asa. Opo. Diba? Kasi minsan yung Pag-asa, iba yung forecast nila is more of yung wind. Pero ngayon, kailangan i-forecast mo rin yung rain level. Kasi like for instance, kita mo yung Christine, 2 months worth of rain in 1 day. That's not normal. At nahigitan Hindi niya normal yan because we are not in normal times. Nahigitan niya we are Ondoy. in times na Yes. nasa grand solar minimum tayo, na Opo. palamig talaga ang mundo. At iba yung behavior ang sinasabi sa atin global warming, actually hindi, lumalamig ang mundo. Yes. Kaya ngayon tignan mo yung mga gabi ngayon malalamig na, di ba? So at saka sabi nila noon, wala nang snow, pero ang kapal na ng snow ngayon. So iba yung naririnig mo sa mainstream, iba rin yung reality na nararamdaman at nakikita natin. So we have to be more sensitive to what nature is telling us. Yung point na binabanggit nyo kanina, Miss Cora, na we have to be we have to communicate with the sun, and iba nga they also communicate with the energies of moon, because we believe na may mga consciousness na itong sun and moon and other planets that we can be magkaroon tayong connection sa kanila. Pero kung hindi, paano kung hindi naniniwala, Miss Cora? Pasok pa rin ba yun? Alam mo, wala kang magagawa kung ayaw nila maniwala. What you can do is to plant the seed of knowledge. Alright. So sabihin mo sa kanila, ito yung nakikita ko. Kung ayaw nila maniwala, wala kang magagawa kasi you have to respect their free will. Correct. Yes. Free will is a gift from God and the universe. So we have to respect them. But you can plant the seeds so that when they are ready to accept the information, they will do it on their own. They will look for the truth on their own. Yun. So yun yung sinasabi ko pang way to communicate sa kunwari sa bagyo. Pwede mong sabihin doon sa bagyo, pwede ba yung hangin mo, itaas-taas mo, ganyan. O kaya yung lahat ng tubig mo, ibagsak mo na sa dagat, ganyan, para konti lang mapinsala. Pero sometimes, even if you talk to them, meron silang mission na linisin ang mundo. So, at saka yung consciousness. Kasi consciousness also is, can be pollutive, no? Yung negative consciousness,
yun ang linilinis minsan ng mga bagyo. Kasi yun yung sinasabi ni Miss Krishna, karmic, collective karma. No? Yes. Kung masyadong maraming negative feelings ang mga tao, kailangan tanggalin yon kasi, kasi di ba, kunwari, pag binagyo ka, lahat ng gamit mo, sira, lahat. All the old stuff will have to be replaced. Yung sinasabi ni Miss Krishna, yung energy ngayon, pinapalitan yung luma sa bago kasi that kind of consciousness will lead us to a certain level of awareness, and that can also help us ascend our consciousness. All right. Inaangat ang ating pag-iisip at ating paniniwala. All right. So, nako, marami tayong dapat pang mapag-usapan dito, Miss Cora, no? Pero I think, sa ngayon, nagigising na rin yung kamalayan ng iba, no? But of course, hindi naman wala sinasabi nga ni Miss Cora, wala naman pilitan kung talagang ayaw paniwalaan. Pero I think, maaring magkaroon dyan ng pagkakasundo doon sa sinasabi na we have to pray to God and other divine beings para sa tinatawag na divine intervention. Tama ba ito, Miss Yuki? Ito ba ang dapat nating gawin so far? No? Sa bagay, actually, ginagawa na rin naman natin to. Kapag may paparating na bagyo, nagdarasal tayo. Humihingi tayo ng tulong sa poong lumikha, Miss Yuki. Yes, Pastor Ray. Napaka-importante po yung pagdarasal, lalo na po sa panahon ngayon. And also, tama po yung sinabi ni Ms. Cora na we don't have to push anything to believe yung mga tao na hindi naniniwala kasi nakadepende po ito sa soul process nila. And kapag nagdarasal po tayo, kumokonekta tayo dun sa frequency ng mga divine beings, at the same time, nagbibigay din po sila ng support sa atin. Yes, so, pero of course, dapat maging sensitive din tayo kung ano yung ibibigay sa atin na impormasyon na dapat nating gawin. Na tayo'y kailangang maligtas sa ganitong kalamidad, maproteksyonan ang ating pamilya, ang ating mga ari-arian. Makinig tayo. 'Di ba? Tama 'yon. Makinig tayo. Huwag matigas ang ulo. Kapag sinabi na kapag sinabi na ng mga otoridad, lumikas na tayo. Ha? Yes po. Dahil may mga kababayan po tayo na hindi naniniwala sa mga advice sa atin ng mga local government units natin. Kaya ang nangyayari is bumababa yung margin of survival nila. So dapat po makinig tayo sa mga gabay sa atin ng may kapal, and also sa mga local government units natin na nag-aaral talaga tungkol sa mga ganitong klima, dahil yun po yung magpapataas ng survival natin. Yun, alright. Lalo na po sa panahon na yun. Siguro mamaya ibabahagi mo rin, Miss Yuki, ano yung ginagawa na inyong grupo, Spiritual Guide Philippines, yung do you teach people how to meditate, di ba? And how to commune with nature. Isang bagay ito na kailangang magising tayo sa katotohanan na hindi lang tayong dapat na pinapahalagan natin ating mga sarili, kung dapat pahalagan din natin ang ating kalikasan. Yes po, Sir Ray. Lalo na po dahil totoo po yun na maaaring nasa Age of Aquarius na tayo, nag-shift na po yung Earth into a new Earth. At lahat ng mga hindi nag-a-align dun sa papasok na new energy ng Earth ay aalisin po. Yun yung nagiging cause kung bakit may mga namamatay, di ba? Dahil itong mga kinukuha po ay nire-replant ulit sila. So maaring magkaroon sila ng reincarnation para mapagpatuloy at mabalik sila dun sa alignment ng soul path nila. Alright. Salamat, Miss Yuki. Miss Chris, muli magandang gabi po sa inyo, ma'am. Ito na po, doon po sa punto po ng astrology. Ang planeta ho ba, meron din siyang sariling astrological chart? Grabe yung tanong.
Actually, siguro meron din, pero syempre hindi na natin alam ano bang birthday ni Earth. Mother Earth Gaia. Para it's very, kumbaga prehistoric. Pero all the planets, they also have their own consciousness. That's why in the study of astrology, for example, Mercury is the planet of communication and sharing knowledge, things like that. Venus is love, beauty. So si Earth, ganun din siya. It's really about grounding. Ang sabi nga sa amin ng mga mentors namin before, kapag ka na-reincarnate tayo dito sa Earth, this is the school of how we will master energy. Meaning your emotions, your thoughts, and your actions and your behavior. Kasi ang Earth ay napaka-dense ng kanyang frequency. Talagang kumbaga third-dimensional world. And nandito yung minamaster natin all the negative emotions, even the positive emotions. How do we handle them? And how do we, try to deal with other people who are, kumbaga parang pinoprovoke ka to feel negative in a certain way. Ngayon. So, ito bang in astrology, binabanggit nga may kanya-kanyang consciousness ng mga planets, Yes. Mapipigil ba natin itong ganitong maaaring mangyari sa ating planet? Let's say itong mga ganitong mga malalakas na mga kalamidad through astrology. Meron ba tayong magagawa doon? Sa Or astrology kasi, to lessen the yung impact? pag-aaral nun, it will give us an insight how we can handle things. Pero nasa atin pa rin kasing mga tao kung paano natin ipapractice yun. Halimbawa, alam na natin, Pluto is in Capricorn, 29 degree, shifting to Aquarius, and it's gonna be there for a lot of years na naman. So, pagka alam natin yung balitang yan, nasa sa atin, how are we gonna practice shifting in consciousness as well? Now, kung titingnan natin, matutulungan ba tayo ng astrology para ma-stop natin yung climate change and things like that? Astrology will only, again, give you the knowledge, pero hindi siya enough for us to stop it. Kasi kailangan, on a collective sense tayo, nag-heal din ng Earth. And siguro nagagawa natin to consciously or unconsciously. Yung iba may mga environmentalists, yung iba they are helping the marine life, they are helping the nature. So tayo na lang sa sarili natin, how are we helping the earth heal in our own ways? No? So doon pa rin kasi tayo talaga po babalik in our personal lives and our choices. So kung halimbawa ba, pag nagpa-practice ba tayo ng energy healing, mapipigil ba natin yung bagyo? Now, that really depends. Kasi syempre, kung halimbawa ako lang, mahina ang kalaban compare sa malaking bagyo. And so, but imagine, what if there's like 1 million of people staying together trying to manipulate that energy? What else is possible? Hindi ko masasabi kasi hindi ko pa nakikita yon in action yet. Pero I know na kapag may calamity, di ba, ang dami natin nagpe-pray sana matapos na. So eventually, nagsa-stop naman. Pero may mga tao pa rin na, sadly, negatively affected by what happened. Ayun. Yung binabanggit po ninyo, Ma'am, ito yung collective consciousness natin. Through prayers, meditation, visualization, di ba? Dapat marami. Kasi tama yun, hindi kung nag-iisa ka lang, wala mangyayari, Yes po. Masusuppress yung yung gusto mo dun sa karamihan na negative ang effect, So tama yun na dapat talaga sama-sama together na talagang maibsan. Hindi natin mapipigil to, di ba? Ma'am Chris, hindi natin mapipigil to So, mangyayari siya, pero yung impact pwedeng malesen. Pero together, malaki ang chances. Kasi everything is energy including our thoughts, including the movement of the wind, the waters. Alright. Salamat, Miss Chris. Alright, sa panig naman ng mga Galactic Brothers natin, may mga nagtatanong po rito, kaya bang pahupain o pigilin ng mga galactic beings, let's say mga extraterrestrials, marami sila, iba-ibang mga races, kaya ba nilang gumawa ng paraan para ito'y
mapigil itong ganitong mga weather systems o kaya kung hindi man mapigil, maibsan yung effect. Miss Cora, meron na ba kayong ganong mga requests sa mga galactic beings na baka naman pwede, please lang, Galactic Brothers, baka pwedeng gawan nyo man ng paraan na mailihis yung bagyo mula sa Pilipinas, mga ganon? Actually, Ray, nung 2011, nasa Tokyo ko, nandun yung pinakamalakas na lindol sa Japan. Opo. And that was in 2011. 7.8 sa Tokyo. Nasa 20th floor ako. At kala ko mamamatay na ako nun eh. Yun din yung time na 20,000 people died in Sendai. Now, the night before, nagkaroon ako ng intuition that there will be kasi malakas na solar flare that day, no? So, nagdasal na ako kasi medyo may mga early warnings na may mga lindol nang nangyayari. So, that night, the night before March 11, 2011, kinausap ko na yung mga anghel ko. Sabi ko, please spare us of any intense earthquake that may happen from the solar flare. And then the following day, 3 o'clock in the afternoon, nag-shake na yung earth. Nag-shake na yung naglindol na sa Tokyo, and that was 7.8. Nakita namin sa TV eh. And nakikita ko na yung walls namin nagka-crack na eh, yung ganun. And then I started praying, sabi ko, God spare us. Yung ganyan. So the moment I said that, tumigil, nag-wane na yung lindol, no? Pero yun nga, so the night before pa lang, in-anticipate ko na maaring may mangyari. So tinawag ko na lahat ng mga anghel. And you know, the interesting thing is, right in front of my hotel room was the Tokyo Tower. Yung Tokyo Tower is parang Eiffel Tower yan, puro bakal yan eh. So I told my angels, whatever energy comes from the sun, paki-ground na lang dito sa tower na to. Alright. So that grounding of energy will lessen the impact on whatever environment you're in. So anyway, bumaba kami 20 floors by foot. Naka 6-inch heels pa ako noon. Wow. Kaya nga hindi na ako nagmamataas sa takong eh kasi masakit talaga. But anyway, at that time, because of adrenaline, hindi ko naramdaman. Pagbaba namin, so we had to wait outside for a while. It was dead of winter. Buti na lang may dala kaming mga coat. Tapos after like an hour, pinapasok kami sa loob. Yung host namin nung bank that was hosting us during that conference, tinawag ako. Sabi niya, Miss Cora, come, you follow me. Alam mo, of all people, ako yung tinawag niya. Sabi niya, look at the Tokyo Tower. Alam mo yung Tokyo Tower, bakal yun, di ba? Yes, yung tip niya nag-bend. So what was that trying to tell me? That the Tokyo Tower indeed grounded the energy. Diba? Bakit niya ako tinawag? Wala naman siyang alam doon sa ginawa kong seremonya the night before. Okay. Diba? To ground the energy. So that's one proof that you can really ask your angels or sabihin mo ng galactic friends natin to help mitigate, whatever impact there is. Nobody died in Tokyo at that time. 7.8 yung magnitude. Wow. And in Sendai, dun marami. Not because of the earthquake, but because of the tsunami. You know why? Because they would eat whales and dolphins there. Pero Ma'am Cora, ang question... That's what you call the collective karma, no? Yes. That they had to... But the question here is, kailangan ba nating magkaroon ng psychic power? Para magkaroon tayo ng communication with the divine beings? There's this thing in the Bible where Jesus says, if you only had faith as big as the mustard seed, you can move mountains. Yan ang nakakalimutan natin that even as an individual, we can create miracles because that is the heritage that God or Jesus Christ gave us. Kapatid natin siya Bakit hindi natin sinusundan yung yapak niya? Di ba sabi niya, I'm the way, the truth, and the life. Whoever follows me will inherit heaven or something like that. So nakakalimutan natin yon that if we have that faith as big as a mustard seed, we can create miracles like He did.
Ayun, yan. Tama ho yun, Miss Cora. No? Pero of course, yung iba kasi talagang typical naman talaga sa tao na although nalig tayo sa Poong Lumikha, may agam-agam pa, no? Ito na nakot. Oo. Di ba yung may takot. naalala mo nung si Jesus nasa bangka, and then biglang may bagyo. Tapos yung mga apostles niya kasama siya. Si Jesus natutulog. Yung mga apostles niya takot na takot. Yes. Yeah. Oo. Jesus, save us. So ba't kayo natutulog? Ganyan. So sabi ni Jesus, so kumbaga parang kinalma niya yung mga kasama niya. Kasi sometimes, fear is the one that prevents us from creating those miracles. Kasi pag pumasok na ang fear sa puso mo, hindi na papasok yung divine energy. Yun. Ay, maganda yung ganyan, Ma'am Cora, para naman magising-gising tayo sa katotohanan. Pasalamat to. Wala nang bagyo ho, mainit naman ngayon, araw ng gabi. Sabi ni Sir Rodolfo Lahom. Jetlan, magandang gabi sa iyo. Si Gio Ambas, magandang gabi din sa iyo. Pero ito, Miss Cora, siguro, I think tama yung binabanggit natin na it's about time na gumawa tayo ng paraan on our own na mag-ritual tayo, magdasal tayo, maglaan tayo ng sapat na panahon na magdasal at humingi. Sa bagay, ito ginagawa rin to, Miss Cora, ng ng mga simbahan, lalo na kapag may misa, yung tinatawag nilang Oratio Imperata, Oo. Na maibsan ang epekto ng dilubyo. Prayer, Oratio Imperata. Yes. Pero on our own, yun nga, kung malakas ang paniniwala mo, pananalig mo kay God, that He will do everything to save us. Kasi God will sasagutin niya lahat ng natin, basta naniniwala tayo. Tsaka huwag tayo matakot. Kasi pag pinasok na tayo ng takot, mawawala na talaga may block na kagad, diba? So, may energetic block. Pero paano po yung isang point, Miss Cora, na ang nangyayari sa atin ay nakalatag na, talagang mangyayari at mahirap ng pigilan? Tanggapin mo na. Pero yung impact, malelesan yung impact. Part of the process, diba? And then ngayon, halimbawa, sabi mo, mapipigilan ba yung mga kalamidad na to? Hindi, kasi natural phenomena yan. But how do you respond? Kaya nga, dapat ma-anticipate mo na. O kung magkakabagyo, maganda ka na. Kung if you're in a flood-prone area, mag-evacuate ka na. Yung kotse mo, urong mo na. Common sense na lang. In the previous storm, ang nga ba yung bago mag-Christine na nagbaha dito, may mga sinabihan ako, i-move nyo na yung cars nyo. Ganyan, sa higher ground. Hindi nakinig. Di binaha yung kotse nila. Yung ganon. So, kailangan makinig ka kasi kung hindi, talagang tatamaan ka. Minsan katigasan ng ulo Yun. That's the point. Yung katigasan ng ulo natin. Kaya tayo napapahamak. Ma'am Cora, maraming salamat po sa inyo. Siguro sa point naman itong aking itatanong para kay Miss Yuki. Sa Spiritual Guide Philippines at iba pang mga shamans, they commune with spirit, with nature, and of course with nature spirits. May mga rituals ba kayong ginagawa na you communicate with the nature spirits na makatulong na malesen yung impact ng kalamidad sa tao? Yes, sir. Actually, we do meditation. Meditation is also a form of prayer, no? And yung mga nangyayari po ngayon is tinatawag talaga tayo to reconnect with nature dahil may mga tao po, marami sa atin na masyadong nahalima sa mga makamundong bagay na nakakalimutan na nila kung saan ba talaga sila nanggaling. At kung mababalik po yung connection sa nature is hindi na iisipin ng tao na gumawa pa ng masama dun sa nature bagkus mamahalin po nila ito. Dahil sa pag-connect po, Sir Ray, sa nature, like for example, during meditation,
to connect with nature, syempre kailangan natin malaman or i-recognize yung existence nila. So, kung gusto na magkaroon ng changes sa mga weather, like sa mga pag-ulan-ulan, syempre pakiramdaman muna yung energy ng ulan, yung energy ng air, makipag-communicate like yung parang friend lang nakausap, diba? It's also a form of communication already na naramdaman kita ngayon, ikaw na ang bahala sa amin, alam kong hindi mo kami pababayaan. It's also important na we have faith kay Lord. Dahil kung maniniwala tayo where everyone is connected, connected tayo sa earth, connected din tayo sa lahat ng energies na meron dito. Ayun. At dahil nandun yung connections natin, we recognize also our connection with the divine energy. Na paprotekta sa atin kahit ano nang mangyari dahil wala naman pong coincidence dito sa mundo. Yan, oo. Anyway, sa weather system natin, siguro sa kalaman din ng karamihan, sabi nga nila may mga spirits daw itong mga bagyo eh. Saka yung mga tornado, mga hurricane, mga ipo-ipot, iba pa. Ang ginagawa ng ibang mga healers at ibang mga may nalalaman sa communication with spirits, talagang kinakausap itong mga spirits na to, na nagdudulot ng kalamidad sa atin. May kilala kasi akong dating healer na kausapin natin na Sir Ray. Pero ano nangyari kayo? Mukhang ayaw eh. Ganun. So talagang Miss Yuki, talagang nangyari to, may mga ganun, may mga tao na lalo na yung mga shamans, yung mga nagpa-practice ng spiritual rituals, talagang they communicate with the spirits of these typhoons, Yes po, it's also very important na yung when we communicate with them, yung intention natin ay pure. Yun. Syempre, kasi walang halong pagbibiro, walang halong kalokohan. Oo. Yes po. Kasi in every action, merong consequence yan. So if you choose to do bad, syempre, ang balik din nun isa hindi maganda. Ayun. Alright. Miss Yuki, maraming salamat sa iyo. Alright. Ibang pang mga gusto magtanong din eh. According to Emperor Memes, may kinalaman po bang HAARP? Weather manipulation ng mga big countries sa mapaminsalang mga bagyo. Hindi po natin alam kung may kinalaman, pero of course, marami yan mga conspiracy theory about itong mga ganito mga big projects ng mga malalaking mga bansa, mga makapangyarihang mga bansa. Meron pa ngayon tinatawag na CERN, na nagmari daw mag-create ng mapaminsalang mga kalamidad, mga bagyo, Pero wala, hindi naman sila nagsasabi ng lantaran na talaga nangyari ito. Pero yun, mga conspiracy theory na wala pang sapat na basihan para mapatunayan. Alright, ang sabi ni Eduardo Mahinay, mag-Bible reading, mag-pray muna para humingi ng karunungan para maunawaan ang binabasa. Yes, of course, we agree with this, itong ganitong mga comment. Yung Bible reading, malaking bagay po yun. May mga verses dyan na talagang nakapagbibigay sa atin ng lakas ng loob para harapin itong ganitong mga nangyari sa atin. But of course, prayer, sabi nga nila, prayer can move mountains kapag matindi ang iyong pananampalataya sa poong lumika. Miss Krish, itong sa hanay ng astrology, you as an astrologer, mayroon bang pagkakataon na paano ko ba sisimulan tong tanong ko, Miss Krish? Sige lang po. Kasi 'di ba naka para sa astrology kasi nakalatag lahat eh. 'Di ba? Kung ano mangyayari sa atin bilang tao, and of course kung ano mangyayari sa planetang ito. May pagkakataon ba na nagkakaroon ng isang napupunit yung isang pagkakataon na pwedeng mabago ang lahat? Yes. Actually, ang interesting that I can share about astrology, Sir Ray, is that astrology is not the end-all and be-all of all things. Okay. Meaning, things can always change. Nothing is set in stone. Kasi tayong mga human beings,
tayo yung may talaga hawak ng destiny natin. Kumbaga, astrology will just show us the possibilities and the potentials, whether it's perceived as good or bad, pero tayo pa rin yung magde-decide nun Okay. Kumbaga, lang siya, ang planets, they just move that way. May cycle. It's the system that is created by God Himself. Siya yung nag-create yan para tayong mga tao ay may bigyan din ng guidance also. Yun yung paniniwala namin in astrology. But the cycle is there, no? So, yung cycle na hindi natin mapipigilan yung cycle, but yung impact ng effect ng cycle, pwede nating gawin yon. Maibsan. Baga pwede po nating matranscend yung mga limitations na meron tayo or yung mga hindi masyadong magaganda na possible na mangyari. Yes. Alright, si Chris Cannon, good evening po. Saan ko po ba... Uy, nagtatanong kay Ma'am Baby Valenzuela. Ate Baby, kumusta na po kayo? Sabi ni Chris. Si Sats Hain, posible po bang may mga tao na may power to control the weather? Miss Cora, meron bang gano'n? Meron bang tao na may power to control the weather? You cannot control the weather, but you can request the angels to help mitigate the effect. Diba? Like, ilang beses na namin ginawa yan ni Ate Jo na kinakausap namin yung bagyo. Sinasabi namin, baka pwedeng itaas mo yung hangin. Ganyan. Alam mo nangyayari yun, talagang tumataas yung hangin. Kaya lang ang problema nga, kung madami siyang dalang tubig, yung tubig ang nakaka-damage, diba, sa water. Pero yun nga, so the other way to speak with the typhoon is, ibagsak mo na yung mga tubig sa dagat. Yun. Kaya lang, baka sumobra. Diba? Para mabawasan yung baha. Okay. So, ganun ang meron kasi akong kakilala dati talagang, ang sabi, kaya natin basagin sa Ray ang bagyo. Sige nga. Pero mahirap yun. Mahirap Force of nature yan. That's force of nature. And yun nga, merong dalang lessons yan You know, hindi natin pwedeng labanan yung mga leksyon na dapat matutunan ng ibang tao. Yes, yun. Yung the lesson na dapat natin pagdaanan. Alright, siguro sa nalabi nating minuto, Ms. Cora, ano po may advice po ninyo sa ating mga kababayan na tayo po inaharap sa ganitong mga kalamidad at may mga forecast na maaari pang dumating ang mga mas malalakas pang mga bagyo at iba pang mga calamities like lindol. Ano ang kinakailangan nating gawin? Kailangan lang talaga, as I said, may pananampalataya tayo ng malakas na malakas. Hindi lang yung, I believe in Jesus. Hindi Dapat sundan natin yung lifestyle niya, yung the way he behaved, the way he prayed to God, the way he, the way he made miracles. Kasi kung kaya niyang maggawa ng milagro, kaya din natin. Kasi sabi niya, kapatid niya tayo, di ba? So kailangan maniwala tayo. At yun nga, let's reconnect ourselves with nature and talk to nature. Kasi each element has a spirit. May mga spirit, nature spirits who are there. Nagpo-protect ng trees, nagpo-protect ng mountains, ng dagat, ganyan. So let's be reconnected so that we can use this knowledge to our advantage also and to their advantage. Kumbaga magiging codependent relationship yung relationship natin with the nature spirits also. Ayan. Salamat Ms. Cora. Thank you very much sa inyo binigay sa amin na oras ngayong gabing ito. And of course, thank you, Henry. Thank you so much, ma'am. Miss Yuki, any advice sa ating lahat? Kasama na ako. Ayan, sa lahat ng mga nakatutok sa ating program para maibsan itong effect ng kalamidad sa atin. Yes po, Sir Ray. So, kapit mga kapatid. At yon, kailangan natin i-balance yung ego natin, wag matigas ang ulo. Kasi even in the Bible, nandun yung lesson ng obedience, no? Kasi
lahat ng mga signs na para iparating sa atin na we are protected as binibigay sa atin. Yun lang, dahil sa katigasan ng ulo natin, hindi natin nakikita. So we have to reconnect sa faith natin kay Lord, sa nature, sa mismong sarili natin. Kasi kung nag-a-ascend ang earth, ganun din tayong mga humans, nag-a-ascend din yung consciousness natin. Saka magtulungan tayong lahat. Wag natin katakutan yung nangyayari sa paligid. Kasi if you believe in the Lord, in His power, you don't have to fear anything. You just have to believe. Yun lang po, sir. Salamat po. Salamat. Thank you very much, Miss Yuki. Miss Chris, any advice and saan daw kayo pwedeng matunghayan para sa astrology? Marami rin nakaka-interest sa astrology ngayon. Hello everyone. So you can catch me going live during Sundays ng gabi in my page Astral Crystals. I do tarot card, oracle card reading there for the collective also, and some astrology updates. So siguro ang advice na mabibigay ko is, syempre katulad nga na sinabi ni Miss Cora and ni Miss Yuki, na we should have faith with God who created everything and trust that all is in divine guidance naman. And siguro instead na nagfo-focus tayo sa negative things na alam natin hindi natin makokontrol, mag-focus tayo sa ano ang pwede kong makontrol ngayon sa nangyayari. So based on siguro my personal practice that I can share, mag-focus tayo syempre sa health natin. Kasi hindi natin alam kung anong mangyayari sa kalamidad sa labas. Pero kung alam mo, physically healthy ka and strong ka and yung pamilya mo ganun din, no matter what happens, all you got is your body. So isa yun sa mga kailangan ino-honor natin and gino-glorify natin, because it's also a creation of God that allows us to live here on this earth. And syempre kung meron naman sa atin na natuto tayo ng mga kaalaman in energy healing, gamitin natin. Yes. Para sa buhay natin, sa mga mahal natin sa buhay, at syempre sa earth din. Yun yung mga tinuturo ko rin sa mga students ko po in Reiki and sa Angel Essences, na i-share natin sa world. Huwag nating kalimutan, hindi pwedeng puro lang sa sarili nating kapakanan. Dapat, kung ano yung kaya nating gawin for the earth, whether it's the recycling ba, or anumang sustainable type of lifestyle na meron, yung energy healing gamitin natin for the world. And trust na if you're doing your best, that's the karma that you're also gonna get. You're gonna get the best. Kasi katulad ng sabi ni Miss Cora, nagpe-pray siya, and for some reason, nasisave siya. And yung mga tao sa paligid niya. So we should trust in prayer. Yan lang po. Salamat. Thank you so much, Miss Krish. So yan inilatag ko na po sa inyo ang mga dapat nating gawin kahit paano po para po sa ganito at harapin natin ng ganito mga kalamidad dumarating sa atin. Of course, batay nga po sa ating discussion tonight, hindi ho natin mapipigilan ito pong kalamidad na tumatama sa atin. But of course, yung pong impact, yung pong epekto sa atin ay maaari pong maiwasan o kaya'y malesen, maibsan yung epekto sa atin. At tulad nga binabanggit natin, tulad nga binabanggit natin mga panauhin, huwag matigas ang ating mga ulo. Yan. Salamat sa matumutok po sa ating gabi ng misteryo. Ngayon po gabing ito ng Sabado.